So, ngayong gabi, ang kasama natin isang kaibigan natin, kasama din natin sa laro, isang coach din sa Metro Kidapawan Football Club. Yes, yes, oo. Please welcome Coach Sam Sarip. Yes, magandang gabi sa inyong lahat, sa mga followers mo, sir. So si Coach Sam, nakausap natin na interviewin natin din siya patungkol sa football kasi naka-base sila sa North Cotabato. Kami naman nandito sa South Cotabato, particularly sa Coronadal City, which is marami talaga activities ng football dito. So this coming January, meron na naman tayong malaking football tournament sa... So Coach Sam, matanong kita, ano yung mga journey mo as football coach? Paano ka ba napunta sa football talaga? Yes, oo. Salamat, sir. Bali, nag-start ang coaching career ko. Unang-una, actually, I was varsity, football varsity din dito sa aming school, dito sa University of Southern Mindanao. But nag-start talaga ako naglalaro ng football since elementary pa. Ay, ka nag-elementary I was coach? Yes, yes, elementary pa, and then high school, then until college. Then after college ko, na-stop ako dahil nga na-focus ako doon sa trabaho. And then work, siguro nag-start yung coaching career ko since 2012. At siyempre yung mga anak ko naglalaro na rin ng football. Una, as a parents lang muna, and then gabay-gabay lang sa kanila, and then dumating yung point na niyaya ako ng isa sa mentor natin ng coach Ronaldo Garpin and Coach Abing. So doon very active yung mga anak ko sa football. Nagsimula sila elementary, and then sumasama-sama ako sa mga FOF, yung Football of Festival nila. Kasi every year ginaganap yung yung Football of Festival ng Philippine Football Federation. Tapos coach ako sa anak ko, kumbaga ginaguide ko yung mga anak ko. And then niyaya ako ni Mr. Garpin, ni Coach Garpin, na bakit hindi ka try mong mag-attend ng coaching course. Yun yung una, yung Ang hawak ni Coach Garpin din. si Coach siya yung dating grassroots development officer ng North Cotabato, which is yung Mount Apo Regional Football Association na sa ngayon, dating NOCOFA. Okay. So niya ako to attend grassroots, parang grassroots course seminar, grassroots seminar. So first attend ko siguro doon sa Kidapawan, start ako, then nagustuhan ko, then marami akong natutunan, then naya-apply ko na rin sa anak ko. And then second, parang mayroon may opportunity na binigay sa akin si Mr. Garpin, baka gusto mo maging sabi niya, baka gusto mong mag-attend ng GDO course. Yun na, yung medyo na-level up na. GDO course. So, sponsored by PFF, sabi niya. So, tamang-tama, that time, nandun na ako doon sa pagsusubaybay sa mga anak ko, naglalaro din ng football, and then at saka malapit din sa dito lang na held yung seminar, yung course sa Amlang ata that time. Oh yes, Amlang. 2012 that time. So, nag-attend ako hanggang doon na. Tuloy-tuloy na. Then first year, second year, siguro nag-grassroots, nag-GDO ko simula 2012 hanggang 2018. 2018 ako. And then una-una, nag-start ako sa school. Dito muna sa Amas. And then yung school na hinawakan ko, luckily nanalo sa school competition, which is yung city meet, district meet, city meet, and then hanggang umabot sa SRA yung mga players ko. Then di kami pinalad sa SRA, but at least nandun na kami, umaangat na yung team. And then following year, tuloy-tuloy, kinuha na ako ng kumbaga, in-invite ako ng isang coach sa Notre Dame of Kidapawan. In-invite ako ng coach nila doon na baka pwedeng tulungan mo kami doon sa sa school, sabi niya, bigyan mo kami ng kumbaga program, himingi ng program. Napilit ako, inabsorb ako doon, tinulungan ko sila. Then pinahawak sa akin yung elementary, high school, pati college that time. Then, yun, sunod-sunod na at nakilala na rin yung school.
Sunod-sunod na yung panalo, nakilala, nagko-compete kami ng South Cotabato. At time, very active kami sa mga local competition, yung mga festival na tournament, festival type na palaro, then Davao. And then, nabuo na yung Metro Kidapawan Football Club dahil doon sa school kasi nandun lahat yung mga bata, yung mga members nasa school. So, nasa NDKC. And then, sinuportahan kami ng mga parents hanggang lumaki yung club, pati yung mga, kasi ito yung pinakaunang club ng Kidapawan na nabuo, yung Metro Kidapawan Football Club. And then, Amas, nag-join na rin sa club, hanggang doon lumakas yung lumaki yung club. Sa ngayon, ang dami ng club. Ngayon, ang dami ng club na establish sa Kidapawan. Siguro nasa nasa mahigit 10 ang club ngayon sa Kidapawan. Pero ang problem lang ngayon is kulang talaga kami sa coaches. Daming club but Lahat gusto maglaro. Oo, Mahirap lahat din kasi gusto ang mga maglaro, coach. tama. Ano yung pinaka-memorable mo na mga coaching na talaga sabihin mo na coaching competition na nasalihan ng mga bata mo na talagang sa iyo memorable, very challenging. Para sa akin yung umabot kami sa top 4 that time during 2018 yata, that time yung national finals, yung PFF under 15 national finals championship. So yun yung pinaka ko, and then yung NOFA Cup nag-top 3 kami sa national competition. Participants that time is at saka invitational yun. Talagang nag-prepare yung mga teams na nakipag-compete that time sa during NOFA competition. So pinalad din, naging top 3 kami that time against Ateneo de Manila sa fighting for third. Anong tournament ito? Anong tournament ito? NOFA Cup. Negros Negros Occidental Football Association ng Cup. Yes. Oo. And that time, parang inorganize yata ito ni Mr. Yanson ng Bacolod. So yun yung isa. And then following year, yung nasa SRAA. Nag-compete kami sa SRAA. Isa rin yun sa pinaka-memorable namin. Memorable ko. And at yung national finals talaga. Yung PFF National Championship. Kasi umabot kami sa top 4. Hindi namin akalain na umabot kami sa top 4 kasi lakas ng mga kalaban namin from Iloilo. Bumaba ng Mindanao para kunin yung slot. Kasi Luzon, Visayas at saka Mindanao 2 slot from Mindanao and 1 slot from Luzon and 1 slot for Visayas. So that time is Negros, hindi Iloilo. Dito sa Mindanao kasi napunta yung Iloilo and then sa Luzon naman yung Negros NOFA. So sila nag-qualify ng hindi ko lang sure kung sino yung naging katunggali nila para pumasok sa top 4. So bali ang matandaan ko NOFA from that side, doon na side sa upper side, NOFA at saka NCR. And then dito sa lower side naman is Davao at saka North Cotabato. So fast forward coach, ngayong panahon na ito, kumusta yung Metro Kidapawan Football Club? So far sir, ang namin is continue pa rin yung grassroots program namin at saka active pa rin yung mga ibang members kasi ako nasa Kidapawan ako that time, bumalik ako ng Kabakan. So sa ngayon, continue pa rin sila. Pero sa dami nga ng club na nabanggit ko sa dami ng club sa Kidapawan na may mga na rin. May yung mga players na hati-hati na yung players. May nag-join doon. Pero yung member ng Metro Kidapawan andun pa rin. Unofficially kami affiliated kami sa
Mount Apo Regional Football Association. Okay. Yung mga ganyang club coach, meron ba yung mga SEC registration? Yes, coach. Actually, yung Metro Kidapawan Football MKFC is registered, or SIC registered siya. SIC registered siya sa Yung mga activity kasi na ganito, malaking tulong ito sa kabataan para mahila sila sa hindi magandang bisyo sa halip na pupunta sila sa droga. Dito Yes. sila sa football, hihilain natin sila sa football. Sa halip na ma-addict sila sa online games, dito natin sila Yes. hihilain sa football. Ano ang tulong ng local government din sa football sa area ninyo, sa North Cotabato? Actually, ang local government ng Kidapawan is very supportive sa grassroots program, football grassroots program. Actually nga every week, every month, pag may mga achievement yung bata, nire-recognize sila ng local government. Pinapapunta sila sa flag ceremony to kumbaga bigyan ng certificate yung mga bata, including coaches and kasama na rin yung mga parents, especially doon sa mga Sinto yung mga uncles? Yung Yes. uncles na nag-champion sa ayun sila nag-champion sa Davao area yon Sa Davao. na laro. Oo. Nakita ko sa page na nirecognize sila ng North Cotabato Provincial Government. No? Yes, oo. Oo. At saka, full support din ang namin sa province pagka may mga achievement yung mga players, football players natin, mga clubs. So ganito yung football sa sa Region 12. Yes, Sa part yes, ng North Cotabato, suportado sila ng provincial government. Yes, Sa mga yes. tournaments, recognize sila. So parang magandang mukha ito ng football sa North Cotabato. So marami Yeah. pa tayong tournaments na naghihintay sa 2026. So coach, Oo. ano ang plano ng Metro Kidapawan Football Club when it comes to programs, development ng mga bata? So ano ang mga members nito, coach? Dory ba sila under 11, under 15? Actually, lahat kinikater namin from Halo-halo start. na siya. Oo. Halo-halo na siya. Oo. Halo namin siya from 8 under, 9 to 10, 11 to 12, then 13 to 15. And then, kung may mga player kami na 18 years old, sila adding kasi sila member na rin. Kung minsan sila adding kasi, inahayaan na lang namin kasi may maraming team kumukuha sa kanila eh. So, pumupunta na sila sa men's open, nasa 18, 19 years old, pumapasok na rin sila sa mga medyo matataas na kategory. Minsan may kumukuha na. Sa mga bata, coach, ano ang napansin mo sa kanilang parents? Kasi masyadong dapat din matutukan natin yung mga bata kasi dito tayo mag-build up kasi yung grassroots talaga. Kumusta Yes. yung support ng parents?